Sinimula na ang proseso ng pagpapauwi sa mga kababayan nating naiipit sa lumalalang tensyon sa Middle East. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Senate Correspondent Mean Las Bañas. Mean, nasabi ba ng mga opisyal ng gobyerno sa pagdinig ng Senado kung hanggang kailan posibleng magtagal itong gera? Gigi, posibleng umabot ng 4 hanggang 8 linggo pa itong gyera na nangyayari sa Middle East. Yan ang sinabi ng Department of Foreign Affairs sa pagdinig na ginawa ng Senate Committee on Foreign Relations ngayong araw. Ayon kay DFA Assistant Secretary Jereminia Usudan, iba daw talaga yung nangyayari ngayon sa bakbakan ng US, Iran at Israel. Kaiba doon sa natapos na gyera agad ng Israel at Iran na nagtagal lamang ng 12 days. Pero sa ngayon, ang hirap daw kalkulahin, sabi ng DFA, yung hakbang ng magkabilang panig. Lalo dito sa Iran, hindi na raw nila alam who's running the game dahil nga namatay na yung kanilang supreme leader. Narito ang bahagi ng pahayag ni DFA Asik Usudan. But now, we don't know who's running the game in Iran. The security I think there are some senior officers that are still that survived the attack, and they are running the show. But who in particular, we do not know. So we cannot really tell how his or her mind would go. And Trump has said yesterday that he's more ready for war this time. I think it will be a protracted war. And this is an unconventional war. Gigi, madagdag ko lang, sinimulan na ng DMW o Department of Migrant Workers yung repatriation ng mga Pilipino mula doon sa 5 lugar sa Middle East na pinakaapektado nitong gera na ito. At tukoy na rin daw yung meeting at exit points, pati yung relocation sites kung saan dadalhin itong mga nagpaparepatriate na ito. Narito ang bahagi ng pahayag naman ng DMW Secretary Hans Kakdak. We have prepared the logistical aspects of repatriation. Ang number one payo po ng ating Pangulo, ensure, number one, coordination with the host countries, and number two, the safety in the repatriation process. Marami pong host countries, in fact, lahat sa kanila, ang nagbigay ng babala na huwag lumabas, huwag mag-accept kung kinakailangan pumunta sa trabaho. At Mean, gaano talaga sila kahanda? May sapat bang pondo para sa pagpapauwi ng mga kapatid nating naiipit sa Middle East? Gigi, nagsabi na yung DMW at saka yung OWA na kailangan na talaga nila ng supplemental o dagdag na budget para sa repatriation. Dahil as of now, ang natitirang budget para sa emergency repatriation for OWA ay 1.5 billion pesos. So kailangan nila ng mas malaking pondo, lalo na at may mga reports ka na mukhang tatagal pa itong gera na ito. So pag-usapan natin, Gigi, magkano ba yung cost ng pagpaparepatriate per person? Sa simulation na ginawa ng OWA, kung dati daw nagkakahalaga ng 130 to 140,000 pesos. Pero dahil sa krisis na ito, nasa gitna na tayo ng krisis sa Middle East, umabot na raw ng 150,000 pesos yung cost ng pag-repatriate or pagpapauwi sa kada Pinoy mula sa Middle East hanggang dito sa Pilipinas. And with the left funds that they have right now, ang kaya na lang daw makiter ngayon ng OWA at ng DMW ay nasa more than 10,000 Filipinos na gustong magpa-repatriate. And so far, ang alam naman natin, nasa 2.4 million Filipinos yung population sa buong Middle East region. At sa ngayon, Gigi, siniguro ng DMW at OWA at maging ng DFA na tutulungan nila lahat ng Pilipino na gustong magpa-repatriate, gustong umuwi ng Pilipinas, documented man yan o undocumented, Gigi. At kahapon na pagsabihan, Mean, yung mga taga-DFA at DMW dahil sa mga telepono na hindi matawagan doon sa mga affected na countries, ito ba'y nasolusyonan na? Tama ka. Nag-follow up yung mga senador kanina at tiniyak ng DMW at DFA na active yung lahat ng kanilang hotline sa Middle East. Kaya kung may kailangang tumawag, magpasaklolo na ating mga kababayan ay pwede raw silang tumawag at makakaasa sila na may sasagot sa kanila. Narito ang bahagi ng pahayag ni DFA Asik Tago. Ilang beses po namin, ilang beses ko pinaalala sila ng diretsahan, yung mga embahada. Na-remind naman namin po sila several times since yung Monday.
Meron din, I can submit yung listahan po ng mga updated number nila. Pero yes, we promise po, ipopost nga din namin in Tagalog or Filipino yung mga ibang number. Pati yung mga post, i-instruct namin na mag-post sila sa Filipino kasi tama po kayo. Yung mga iba, English po yung advisory. At saka mayan ang reality talaga, kaya ayaw umuwi ng mga Pilipino kahit may gera na doon. Pagdating kasi nila dito, di ba, wala silang siguradong trabaho kumpara doon na nandun sila at may sinusweldo kahit papano. Yung epekto sa ekonomiya, ito ba yung napag-usapan din sa pagdinig? Of course, definitely, Jiggy, kasi dalawang bagay yung pinag-aalala talaga ng mga senador dito sa tumatagal na gera sa Middle East. Una, yung epekto sa OFWs. Pangalawa, epekto sa ekonomiya. Alam naman natin na napakalaking bahagi ng ating ekonomiya yung OFW remittances. So kung magtutuloy-tuloy yung gera, maraming uuwi sa Pilipinas, maraming mawala ng trabaho, magkakaroon talaga to ng epekto o ng blow sa ating ekonomiya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian. Pakinggan natin. Ang ating bansa ay nakakakuha po ng 372 billion pesos in terms of remittances. So inaasahan rin natin dahil sa disruption, iba hindi makapasok sa kanilang mga tinatrabahuan, baka rin magkaroon po ng epekto ito sa ating OFW remittances. Jiggy, na pag-usapan din syempre doon sa pagdinig, yung epekto sa pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo at syempre yung supply kasi sarado pa rin yung Strait of Hormuz hanggang ngayon, hindi ba? So ang sinasabi ng DOE o ni-report ng Department of Energy sa Senado, meron pang stock yung mga oil companies good for 51 days, at least for diesel and gasoline. So kung susumahin mo yan, Jiggy, until April 15, good pa yung ating reserba. Pero syempre, ang tanong ng mga senador, paano kung more than 51 days, hindi pa rin tapos yung gera, paano na tayo? Ang sinasabi ng DOE, tuloy-tuloy yung paghahanap ngayon ng mga oil companies ng mabibilhan ng sapat o ng dagdag na supply ng langis. But magkakaroon daw sila ng meeting by next week. Doon malalaman yan kung magkakaroon nga ba ng iba pang mapagkukuhaan ng langis apart from the Middle East. Pero ang siniguro ng DOE, definitely, tataas talaga yung presyo ng langis whether we like it or not, at mas malala kung tatagal pa yung gera. So yan muna ang latest. Shiggy, balik sa'yo. Yan pong ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.